Well, ang Nipah virus na tinatawag natin diyan is a form of yung zoonotic eh. Zoonotic galing ibig sabihin niyan galing sa isang animal eh. Yung animal involved dito is yung bat, yung paniki, okay? Yung saliva, yung laway ng paniki nagko-contaminate ng mga yung habang kumakain sila ng fruits, yung kanilang pagkain, yung laway nila dumadapo din dun sa mga kinakain nila yung primarily yung mga prutas. Kasi ang tawag doon sa bat na yan is a fruit bat eh. Okay? Yung unang kaso, yung galing naman sa mga, yung India eh, doon sa mga, ano, pangalan ng bat na yan. Nag-start yan doon sa isang village eh, pangalan eh, Nipah eh. Kaya naging Nipah virus eh. Yun ang beginnings noon. Yes. Well, yan kaya nga, zoonotic. Alam mo yung COVID, para bang sinasabi nila galing din sa bats din yata eh yung basta isang ano animal eh yung animal siya nagiging vector eh wala hindi naman siya infected dala niya yung virus tapos dadalhin niya sa tao ganun yon yung sakit na Nipah virus is also a viral disease a viral syndrome caused by yung Nipah virus. So yung general term na viral syndrome includes yung common na yung symptoms ng isang yung viral infection. Ano yon? Yan yung fever, minsan may headache, minsan sore throat, minsan inuubo, mga ganun. Yan ang pangunahing symptoms. Kaya hindi natin agad ma-identify kung anong klaseng virus yon dahil nga common ang symptoms eh. So ang importante sa umpisa, magpa-check up ka agad sa mga doktor at bantayan yung progress ng sakit ng any viral syndrome. Well, katulad din ng COVID, alam mo yung perception ko ng COVID at perception ko nitong Nipah virus, normally itong is just another viral infection, okay? Kung pag-aralan natin ang mga deaths due to COVID at saka yung mga deaths due to itong Nipah virus, makikita natin na merong common denominator sa mga deaths eh. Ano yung common denominator? Ang common denominator sa mga deaths is yung pre-existing condition ng mga victim, okay? Karamihan na ng mga namatay na may COVID o kaya may Nipah, merong sakit eh, merong chronic disease eh, kaya mahina na immune system nila to begin with. Umpisa pa lang, meron na silang diabetes, meron silang hypertension, meron silang asthma, ganon. Tapos nadapuan pa, napatungan ng additional viral infection. Kaya nasawi sila dahil sa compounded ang kanilang sakit. Pero ako masasabi ko, kung yung healthy person madapuan ng COVID o kaya madapuan ng Nipah viral infection, malaki ang chance na makaka-recover eh. Yes, it's definitely possible kasi meron pa mga outbreaks of yung mga viral syndromes eh. Yung throughout itong mga Southeast Asian countries, meron din yung mga outbreaks ng yung viral syndromes eh. Ngayon, pwede nagkaroon ng more frequent than reported eh. Hindi natin masasabi yan ng was it COVID, was it Nipah virus, or was it just an ordinary type of viral infection, okay? Well, since 1998 pa nga ata, nung nag-umpisa, matagal ng panahon yan eh. Ngayon, para bang suspicious yung ibang cases, kaya ini-investigate na closely kung talagang kumakalat yung Nipah virus, okay? Pero tama naman yung sinabi mo, kung sakaling dumating dito sa bansa natin, wala naman talagang yung treatment eh. There is no known treatment for itong Nipah virus eh. The only thing we can do for anyone na possibly infected with the Nipah virus is to give palliative treatment. Yung palliative yan is, siyempre kung ano man ang symptom. Lagnat, you give mo na anti-fever. Kung cough, di mga cough medicine. Kung nangihina, ay di rest lang talaga at yung proper hydration. So yan yung palliative treatment. Pero yung viral infection, katulad ng Nipah virus, if you're a healthy person, you could basically overcome
the symptoms. It might take a week, it could actually longer, 2 weeks, pero it requires monitoring and rest and proper yung symptomatic treatment. Well, it's a simple procedure kasi yung a virus can be washed away. So Mm. simple, hugasan natin ang lahat ng kinakain natin, fruits and vegetables na posibleng na contaminate ng isang bat o paniki. Kasi alam naman, nakikita naman natin yung mga lumilipad sa gabi, yung mga paniki, yung malalaking fruit bats, di ba? Yes po. Eh kung nandun sila sa lugar ng mga fruit na trees natin, o nasa manggahan, mga nasa nyog, nasa ano, o syempre kinakain din nila yan. Mahuhulog din yung mga fruits na yan. Huwag basta-basta damputin o i-harvest yung fruits at kainin kung hindi pa hugasan. So that's one major way of yung avoiding, okay? At ano naman, meron din ng mga kaso na human to human. Ito isang tao kumain ng infected food. So siya, meron na siyang virus na dala. Tapos close contact with another person, yan ang sinasabi ng human to human spread. Posibleng-posible yan. Pero to begin with, yung mga tao na sa lugar na maraming paniki, fruit bats, iwasan ng kumain ng fruits without actually yung washing.